Hallelujah, malakas na palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Malakas na po ba yan? Malakas na palakpak! At namin nakakaupo na, praise the Lord. Amen, hallelujah. Sige po, tinatawagin ko po yung mga workers natin sa labas. Pasok po tayo sa loob. Kung may mga member pa po tayo, hanggang maaari po, nasa loob po tayong lahat. Kung wala naman po tayong ginagawa sa labas, at kaya naman na dito tayo sa loob, punta po tayo rito. Praise God. So, sino po dito ang naniniwala na ang Diyos ay mabuti? Amen. Ang Diyos ay dakila. Amen. Ang Diyos ay habang walang katapusan. Amen. Everlasting and eternal. Amen. Grabe, no? Pag sinabing everlasting, walang hanggan. Amen? Pag sinabing everlasting, walang hanggan. Pag sinabing eternal, walang katapusan. Naintindihan po ba natin ano ibig sabihin? Diba? Siya talaga yung alpha at simula. Alam ko ba, Pastor, walang ano. Pero siya ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, ang Diyos ay very powerful God. Hello? Amen po ba? At salamat sa Diyos sapagkat siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. Amen. Ang ating mami at daddy po, last Sunday na ba? Hindi pa, no? Second Sunday pa lang. Ang ating mami at daddy po ay, ang kanilang schedule ay every last Sunday. Pero, tinatawag sila doon ni Lord. Kaya, salamat sa Panginoon. Sila po ay nasa Bulacan, pero salamat pa rin sa Diyos. Amen. Dahil ikaw at ako ay naririto. Amen. Pinaabot po nila ang kanilang pangangamusta sa bawat isa sa atin. Amen. Alam mo nga yung katabi mo, excited ka na ba sa Word of God? Amen. Unless tayo po yung may inaasahan, saka lang tayo may matatanggap. Amen. So sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, ang sabi po, so we do not lose heart. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, the inner self is being renewed day by day. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ito po yung ating pinaka-main verse. Sabi niya, bagamat ang akin, sabi doon, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghinaan ng loob. Kahit unting-unting humihina ang aming katawan. Hello? Dati natin, ito po talagang ito ay katotohanan na ang ating katawan ay humihina. Ang ating katawan ay may limitasyon. Ang bagay sa mundong ito, amen, ay may limitasyon. May reality that our outer self is waiting away. Pero ang sabi doon, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Palakpakan nga natin. Amen. Palakpakan din natin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi nga natin, God is good. God is good. All the time? All the time. Amen. Hallelujah. Sinabi talaga, ganun talaga. Amen. Life check. Ayan. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong pag-uusapan, ano pong ibig sabihin nito? Itong our outer self is wasting away. Diba, nararamdaman natin, ito uno sa lahat tumutukoy physical. Tayo'y tumatanda, ibig sabihin, ang katawan natin dumadaan sa pagbabago. Tama po ba? Hello? Amen. Pero, ang sabi ng Biblia, but our inner selves, pero patuloy namang lumalakas ang ating espiritu. Our inner self is being renewed. Sabi mo nga, being renewed. Sabi mo, palakas ng palakas. Pabuti ng pabuti. Patatag ng patatag. Paayos ng paayos. Payaman ng payaman. Palapit ng palapit kay Lord. Palakpakan nga natin ang Diyos. Praise God. I-declare natin yun. Hello. We are renewed day by day. Amen. Bagamat merong pagbabago. Hello. Sabi mo nga, bagamat merong pagbabago, dapat pabuti para sa Diyos. Kaya ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay papamagatan po natin 1, 2, 3, pakibasa po.
1, 2, 3, go. Jesus died for Jesus. Wow! Palakpakan natin si Lord. Amen. Sino po dito yung mga binago ng Diyos? Hello? Sino po dito yung mga binago ng Diyos? Lahat po tayo ay binago. Amen, ang ating Panginoon from darkness into marvelous light. Andiyan po ba tayo? We are living in a changing world. Sabihin mo nga, we are living. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo ng nababago yung takbo. Hello? Andiyan po ba tayo? Meron po tayong ginawa na comparison para makita po natin kung paano nga ba nagbabago yung mga bagay-bagay sa paligid po natin. Now, a quick comparison between the world before and now. Una po sa technology. Yan, we are living, asan na yan? Sige, pakibalik po. We are living in a changing world. Nakita natin dati, no? Parang puno pa ng mga tanim. Ngayon, halos puno na tayo ng mga... Amen. Malinaw po ba? Yung picture? O maliwanag? Alright, next po. Sa una sa technology po, from our communication, di ba, dati, letter lang. Di ba? Pero may typewriter ba yan? Typewriter. Dati letter lang, sulat-sulat nga lang eh. Medyo, na yan, may tech na yan. Di ba? Pero ngayon po ay laptop na. Nagdaan sa letter, typewriter, computer, ngayon laptop. Di ba? Hello? Sa means of communication, mga smartphones. Di ba? Dati po, letter, pero ngayon, cellphone tawag na lang. Hello? Andiyan na, mabilis na. In regard sa information po, dati talagang kailangan pa natin pumunta ng National Library. Andiyan po ba tayo? Maghanap sa encyclopedia, mag-antay ng bagong labas ng newspaper. Di ba? Naabutan ba natin yung mga tatak ng newspaper before? At may mga tatak ng newspaper before. Di ba? Wala na akong alala eh. Ha? Inquirer. Ha? Iba-iba daw yan eh, ha? Ano na? Daily Inquirer. Iba daw yung mga tabloid, mga kaiba pa daw yan eh, di ba? Pero before nga, yan, Star. Newspaper is Star. So, before, para lang makabalita tayo, ewan ko kung naiintindihan ako ng mga bata rito. Di ba? Ano nga? Dyaryo. Yan, dyaryo. Di ba? Pero ngayon, internet na lang, Google and online resources, madali nang ma-access. Nagbago ba? Nagbabago? Yes. Sa pagdating naman sa transportation, dati, kabayo lang, kalesa lang. Noong panahon pa nila Jesus Christ, naglalakad pa sila. Andiyan pa tayo? Pero ngayon, grabe, napakabilis na, may train na. Di ba? May mga sasakyan na, may aeroplano na. Di ba? Baka susunod yan, pintuan na ni Doraemon. Biro lang. Di ba? Sobra naman yan. Di ba? May mga high-speed train na tayo. Ano pa po yung mga nagbago? Sa mundo natin, sa society natin, meron tayong globalization na tinatawag. Diba? Before po, limited lang yung pagte-trade. Pero ngayon, kasi nga, sa means of transportation, pero ngayon, nagkakaroon na ng pag-trade. Andiyan po ba tayo? Madali nang makapag-trade sa kapwa bansa at sa iba't ibang bansa. Pagdating naman sa social justice, dati, limited lang. Yung iba, dati, before, yung mga babae, walang karapatan. Diba? Pero ngayon, equality na daw. Andiyan po ba tayo? Ano pa po? Education. Dati, limited lang din ang education. Ngayon, may mga scholarship na. Diba? Dati, diba, ang hirap makapag-aral. Pero ngayon, may mga pinoprovide na yung mga government natin. Ano pa po sa environment? Ito po, climate change. Ayan. The world is changing. Why aren't we? Grabe, no? Sabi mo nga sa katabi mo, cleanliness is next to godliness. So dati, wala tayong pakialam sa pagbabago ng panahon, pero ngayon, nagiging aware na ang mga tao. As times goes by, di ba, nakikita natin na ang tao ay laging natututo na ng natututo. Hello, ang tao ay nababago. May mga taong natututo. Pero minsan, titingnan mo rin yung paligid, parang hindi rin naman. Nandiyan po ba tayo?
Pagdating naman sa conservation, ano po yung mga kino-conserve? Next po. Yan. Meron ba tayo niyan conservation sa environment? Wala. Alright. Pag sinabing conservation, kasama na siya ron no? Na-preserve na natin yung mga puno, yung mga endangered species, alam na natin yan. Diba? Hello? Yung mga natural resources, kasi nagkakaroon na tayo ng awareness na talagang nababago na yung environment natin. Maging sa pollution man. Nagiging national issue na ang mga paglilinis ng ilog. Diba? Pero kung ugatin natin para makikita natin, tao rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon ng global warming. Hello? Pero hindi yan ang pag-uusapan natin, ha? Ang gusto lang natin sabihin, at as times pass by, merong mga pagbabago. Ganun din naman sa economy ng paligid natin. May global trade, digital payment. Dati, cash lang. Ngayon, Gcash na. Diba? Paymaya. Diba? Marami pa. So, remote work, may mga work from home na. At even the attitudes and traits of people change. Hello? In every generation, may mga pag-uugali ang mga tao na hindi naman sa lahat, pero generally, dahil sa mga nangyayari sa paligid, nagiging ganito ang ugali ng tao. Halimbawa na, sa mga pinanganak ng 1992 hanggang 1945, ang tawag po sa kanila ay traditionalist. Sila, yung mga 1990, meron po dito pinanganak, 1922? Alam po. Ilang taon na yun? 100 years old. 1922 to 1945, ang tawag sa kanila traditionalist. Ito yung mga taong sila ay loyal. Ay, dapat pala, dito ako pinanganak. Ay, so, dapat daw, sila, sabi ng iba, parang gusto ko sa panahon na yun kasi doon pala maraming loyal. Sila ay disciplined, respectful, and hardworking. Pero sila naman ay resistance to change, conservative values, and limited adaptability. Sa mga pinanganak ng 1946 to 1964, meron ba? 1964, wala pa po. Ang tawag po sa 1964, 1946 to 1964, sila po ay baby boomers. Pag sinabing baby boomers, sila ay always positive, optimistic, ambitious, independent, valued individualism and social change. Ang negative lamang sa kanila ay materialistic, competitive, saka disconnected from younger generation. Ito na yung mga hindi makarelate sa mga younger generation. Generation X, 1965 to 1980. Meron na po ba? Taas po kamay dito, pasok doon. Sige po. Dahil si Nancy Cecil. 1980 po. 1960. 69 kayo po. 1967. Ayan. Kasi tatay, ayan. So, ang tawag daw po sa generation ng 1965 to 1980 ay Generation X. Sila po ay resourceful. Grabe. Sila po ay independent, self-reliance, and value work-life balance and flexibility. Mahalaga sa kanila yung life balance and flexibility. Kaya lang po, ang nagiging problema sa kanila ay, ano yung cynical? Sinerch ko lang po kasi ito. Cynical, delusion, may mga pinanganak na prone sila sa ganon, and struggle with work-life balance. Sila rin yung hindi makapili, Pagdating naman sa 1981 to 1996, pasok na ako rito. Yan. Millennials. Ito, sila ay tech-savvy. Ano ba yun? Meron ba tayo nun? Savvy? Ano yun? Papasok pa lang, ini-introduce yung technology. Diverse, open-minded. Ayan na. Sa panahon pala natin yun. Value creativity. Hello. Social justice and community. Pero ang kainaan daw o ang mga negative na lumalabas sa millennials, feeling entitled. Narcissistic. Ano yung narcissistic? Negative. Tsaka overly reliant on technology. Ayan. So, pagdating naman sa born 1997 to 2012, sino yun? 1997, tsaka 2012. Meron na ba? Taas ang kamay. Sige, huwag kayo maya. Ayan. So, ang tawag sa inyo po ay Generation Z. Gen Z. Ayan. So, ang mga Gen Z daw ay digital natives. Ano yung digital natives?
Talagang doon na namulat na sila sa mga digital na bagay. Entrepreneurial, puro business ang nasa isip. Pragmatic, ano yung pragmatic? Ano yung pragmatic? Pragmatic, value, authenticity, sustainability, and mental health. Ayan ang mga Gen Z. Mahalaga sa kanila yung mental health. Ang negative naman sa kanila, short attention span. Hindi nila kayang mag-focus ng matagal sa isang bagay. Kaya mamaya hindi na sila nakikinig sa word of God. Kaya maya konti lang iba nang ginagawa. Overly dependent on social media. Parang hindi nila kayang mabuhay na walang Facebook, TikTok, Instagram, cellphone. Diba? Struggle with face-to-face communication. Totoo hindi. Dahil na laging nasa bahay at ang harap ay social media, ang hirap silang makaharap sa tao ng face-to-face. Ito naman para sa generation po namin, Gen Alpha. Born 2013 and 2025. Meron dito, 2013 and 2025. Ito, sila baby na yan. Yung mga yan. Di ba? So, ang generation daw nila ay curious, creative, tech-dependent, value learning, exploration, and play. Ang kanilang negative ay overexposure to screen, totoo, limited attention span, and potential for decreased social skill. Tsaka, ang alam niyo po, isa sa mga napansin ko, kahit wala rito, idadagdag ko na. Yung Generation C, tsaka yung Gen Alpha, they are very sensitive, vulnerable, maramdamin. Makorek mo lang ng konti, grabe na yung mahihiya na sila, parang ayaw na nila, ayoko na, parang ganun yung mga Generation Z, tsaka yung Generation Alpha, ang hirap i-correct. Diba kasi mabilis, masaktan. Hello, andyan po ba tayo? Ang ibig sabihin lang po dito mga kapatid, maging ang pag-uugali ng mga tao dahil sa mga nangyayari sa paligid ay nababago. Malapit na po ako matapos. Introduction pa lang, patapos na po ako. Diba? Ano bang sabi ni Charlie Chaplin? Kilala niyo po ba yun? Hindi ko rin siya kilala. Sino yun? Sino? Sabi ni, pareho? Pogi pala to Sabi ni Charlie Chaplin, sabi niya, nothing, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Nothing is permanent in this wicked world. Not even our troubles. Whether we like it or not, we are all going to die one day. Because everyone who has taken birth will die. Death is inevitable. Life change. Life change. Alam niyo po, walang permanente talaga dito sa mundo. Ang lahat ng bagay ay nagbabago at magbabago. Kahit ayaw mo, magbabago ang itsura mo. Kahit ayaw mo, darating ang panahon, magiging makakalimutin tayo. Hello, tayo ay magbabago. Diba? Sabi nga niya, death is inevitable, just like change. Ano po ang sabi ng Greek philosopher na si Heraclitus? Ano sabi niya? Pakibasa po, 1, 2, 3, go. The only constant in life is change. Hello? Nawa po, malinaw po na talagang tayo ay magbabago. Hello? Yeah. Diba? Yung iba, pagkabagong nakakakilala kay Lord, ang init-init. Hello? Yung iba, nung bagong narinig yung Word of God, grabe, ipaglalaban si Lord. Kahit kanino ang bumangga, walang makakahadlang. Hello? Andiyan po ba tayo? Pero as times pass by, lumipas ang ilang buwan, lumipas ang ilang taon, unti-unti nang nangihina, umi-exit na. Dating mainit na mainit, sumayaw kay Lord. Ngayon, wala na. Dating mainit na mainit, kumakanta sa loob ng church. One way, Jesus. Ngayon, wala na. Dating mainit na nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, tumalikod na, namumuhay na sa kasalanan. Hello? In all of this, the question is, if we really understand, and God wants us to understand that the change is constant. Sa lahat ng bagay po na ito, ang tanong sa atin ng Diyos sa umagang ito,
are we changing for good or bad? Hello? Kung magbabago ka lang din naman, kung magbabago lang din naman tayo, tingnan natin yung sarili natin sa mga susunod na araw. Ano ang pipiliin nating pagbabago? Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Pwede ngayon, nandito ka, kasi wala ka pang trabaho. Hello? Pwede ngayon, nandito ka, kasi wala ka pang negosyo. Ikaw ngayon dito kasi wala ka pa negosyo. Paano na lang pag Diyos bigay sa iyo negosyo, ikaw wala na dito? Hello? Andiyan po ba tayo? That's why, church, ito yung gustong paalala sa atin ng Diyos that we are changed. Hello? We are changed. Ano po yun? To strive for Jesus. Amen. Tayo'y binago at binabago. Hello? At babaguhin pa ng Diyos para lalo tayong mag-strive kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan natin, church, na tayo po ay binago ng Lord. Sabi ng John chapter 8 verse 12 that I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kung sinasabi natin na meron tayong Kristo sa ating buhay, hello? Hello? Kung sinasabi natin na may Kristo tayo sa ating buhay, dapat tayo hindi na lumalakad sa kadiliman. Hello? Andiyan po ba tayo? Dapat tayo hindi na lumalakad sa kasalanan. Isuko na natin ito sa Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya nga ito yung prayer natin Lord, baguhin mo pa ako. Hello, Lord, I want more of you so that I can be changed more. Amen. Hindi ba tayo? Tama ba yan? Mali-mali, ha? Kaya na lang. Basta naiintindihan nyo ba? Yun. Hindi na maliwag. Hindi na maganda. Sorry na sa English. Church, maunawaan po natin na ito yung kailangan natin pagsikapan. Hello? Ito yung maging panalangin natin kay Lord, Lord, baguhin mo pa ako. At kung may magbabago man sa sitwasyon at sa buhay ko, gusto ko, Lord, yun yung mas lalo ako maging malapit sa iyo. Amen. Hello? Bakit po? Sapagkat kung tayo ay lalayo sa Diyos, anong sabi ng Romans chapter 6 verse 23? Alam naman natin that for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kung tayo yung tatalikod sa Diyos at mamumuhay sa kasalanan, alam natin na ang kasalanan ay may kabayaran. Hello? At ito'y hindi kamatayang physical lamang, kundi ito'y kamatayang spiritual at kamatayang habang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Eternal separation from God which is in hell. Amen. Hello mga kapatid. Andiyan po ba tayo? Yes. Yun po yung dapat nating maunawaan. Na kung tayo man ay pipili, huwag nating piliin lumayo sa Diyos. Ano man ang magbago sa sitwasyon natin. Hello? Hello? Ano man ang magbago sa mga nararanasan natin, lagi nating piliin ang Diyos. Anong sabi ng isang karakter sa Bible na lingkod ng Diyos? Sabi niya, better, ano sabi niya? Hindi. Si Job, ano sabi ni Job? Ano sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. Whether I live or die ba yun? Hindi. Praise be the name of the Lord. Sabi niya, rawiin man sa akin, lahat. Whether the Lord gives pala, sorry naman. Saan ba galing? The Lord gives, the Lord takes away. Praise be the name of the Lord. May mga bagay man na kunin sa atin si Lord. May mga bagay man na idagdag at ibigay sa atin ng Diyos. Kailangan manatili tayong lumalapit sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, it is something that
Our topic for today is something that nawa po wala sa paligid natin. Ano man ang magbago sa paligid natin, walang maka-impluwensya sa atin. Hindi yun yung maka-impluwensya para mabago ka. Hello? Ano man ang magbago sa paligid natin, magbago sa mga tao sa paligid natin, hindi yun ang maka-impluwensya para mabago tayo sa mali. Kundi tayo po ay mabago para lalong mag-strive in Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Because we know that He is a God who is able to change any situation. So, sapagkat alam natin na siya ang Diyos na kayang magbago ng kahit anong sitwasyon, kapatid. Anong sabi ni Abraham? May mahirap pa sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. Hello? Mga kapatid, hindi natin kayang sukatin kung paano tayo o kung paano gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw at ako ay kanyang pagpalain. Para ikaw at ako ay kanyang pagalingin. Hello? Nandiyan po ba tayo? Church, sa lahat, pwede po bang sabihin natin to, no? Sa lahat ng binagot, kinulusan, at patuloy na kinikilusan ng Lord, pwede po bang hawakan natin ang ating mga puso at sabihin natin, I am changed to strive for Jesus. May conviction po, sabihin mo, I am changed to strive for Jesus. Kung mababago man tayo, binago man na ng Diyos, at kung mababago pa man tayo ulit, kailangan mangyari yun sa ating buhay para mag-strive tayo kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, church, what are the hindrances to changing and striving for Jesus? Ano po ang hindrances sa pagbabago at para hindi tayo makapag-strive kay Jesus? Meron lamang po akong ilang ibibigay na dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago para makapag-strive, kundi baliktad ang nangyayari. Nababago tayo, instead na mag-strive tayo kay Jesus, lumalayo tayo sa Kanya. Ano po yung number 1? Number 1, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Lakas po. 1, 2, 3, go. Right. Now, these are the hindrances to changing and striving for Jesus. Ito yung mga hadlang para hindi tayo magbago at maging mapalapit sa Diyos. Una, pride. Pride goes before distraction. A happy spirit before a fall. Ang sabi ng Proverbs 16 verse 18, di ba? Ang kayabangan ay humatong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Pride can prevent us from recognizing our need for change and humbly seeking help. Hello? Sabihin mo nga, alisin ang yabang. Alam mo nang nagtatampisaw ka na sa kasalanan. Ilang taon mo nang nilalabanan ng kasalanan? Hello? Nandiyan po ba tayo? Pero hindi pa rin tayo humihingi ng tulong. Hindi pa rin tayo humihingi ng panalangin. Hello? Nandiyan po ba tayo? Dahil ang tingin natin, kaya natin idilito sa sarili natin. Church, sabi mo, stop pride. Diba, dapat po, alisin na natin yung kayabangan. Hanggat hindi natin inaamin sa sarili natin na kailangan natin ng tulong, hindi tayo malalapit sa Diyos lalo. Hindi tayo magbabago. Hanggat hindi tayo nakikinig sa mga correction sa atin. Lalo na pag pinagsasabihan tayo at nagre-rebelde tayo. Hindi tayo nagsasalita pero yung isip at puso natin sumasagot. Hello? Ulitin ko, hindi tayo nagsasalita sa bibig pero ang puso at isip natin ay sumasagot. It will hinder us in changing and striving for Jesus. Ito po ay makakahadlang. Hello? Sabi mo sa katabi mo, tama na. Ang pride. Higit sa lahat yung pride sa harapan ng Diyos. Minsan nagpapanggap tayo, Lord, okay lang ako. Lord, kaya ko pa. Normal lang, Lord, normal. Basic lang, basic. Diba? Hello? Ibig na nandito na tayo, naglulumuhod sa harapan ng Diyos. Ibig na nandito na tayo, umiiyak, bumubulong. Lord, teka lang, hirap na ako. Hindi. Kinakalamay natin yung ating kalooban. Okay lang, ox na, Lord.
Kaya pa? Konti pa. Hello? Imbes na nandun na tayo gumugulong mga aming Panginoon. Maling-mali na tong sitwasyon ko. Hindi na tama to. Ando doon because of our pride. Para lang makita ng tao na okay pa to. Para lang makita ng tao na kaya pa nito. Hello? Naalala ko to yung preaching kahapon. Di ba? Yung palakol. Wala na pala yung age. Nagpapanggap na pala siyang nagpapalakol na lang ng nagpapalakol. Pero wala na palang pinapalakol. Hello? Yun yung nangyayari kapag tayo ay nagpe-pretend pang okay. Nagpapanggap na gumagawa na lang, pero wala nang epekto. Hello? Mga kapatid, sa umagang ito, ibaba natin ang ating puso. Hello? Nandiyan po ba tayo? Alam niyo po ba, yung pagiging totoo sa Diyos is a symbol of humility. Truthfulness with reverence dapat. Minsan alam niyo po, ako po ito, ewan ko lang kung may tututol sa akin mga pastor. Ako po, sa akin, minsan okay lang sabihin mo kay Lord, nagtatampo ka sa Kanya. Lord, parang hindi kita maintindihan, parang nagtatampo ko sa iyo, Lord, parang, alam mo yun, sa akin po parang Lord, bakit ganun? Pero may paggalang. Kaya nga honesty with, yun yung nararamdaman mo Lord, gusto kong magtampo. Pero pwede ba tulungan mo ako? Kasi alam ko mali yun Tama mali. Yun po yung truthfulness with reverence. May pagkaalam ka pa rin sa Lord. Lord, ang hirap. Tinatry ko naman, Lord Bakit di ko magawa? Parang, kala ko ba, Lord? Umiyak naman ako sa iyo, Lord Kala ko ba totoo? Ba't ganun, Lord? Parang okay lang ako 1 week. After 1 week, hindi na naman. Nandiyan po ba tayo? Pwede yun feeling ko. Tapos, hindi na to, Lord, alam ko mali yun Hello? You know, because we are not blessed by emotion. We are blessed by the truth. Ang magpapalaya sa'yo, hindi yung pakiramdam na malaya ka na. Ang magpapalaya sa'yo, yung alam mo yung katotohanan. Hanggat hindi nangyayari sa'yo yun, hindi tayo malaya. Kaya kailangan natin ng malaya, ng kalayaan. Sigaw nga natin, kalayaan! Praise God. Amen. You know, pride will hinder us. Hanggat hindi ka nagiging totoo, hindi na my favorite verse, saan ko po yun nakuha? Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, if you come therefore boldly unto the throne of God, Christ, you will find help in times of need. Alam mo, dun sa mga panahon na hirap ka na in times of need, isa lang kailangan na maging totoo tayo sa Diyos Lord, sorry, tisod talaga ako, Panginoon. Pag-usapang tithes na. Lord, sorry, tisod talaga ako, pag-usapang pagbibigay na. Minsan kailangan nating aminin yun para doon tayo tuturuan ng Diyos. Pero alam ko, Lord, sabi ng salita mo yun Pwede bang ipaalala at turuan mo ko? Hello? Hindi yung pag nagtampo ka, dire-diretso. Lord, alam ko talaga, tisod talaga ako sa tithes Ayoko na umatin. Alis na ako rito. I'm out. Hello? Pride yun Dapat kung alisin natin yung pride, magiging totoo tayo sa Diyos. Lord, sa totoo lang, feeling ko, minsan napipilitan na lang ako sa pagpiplit sa building namin Parang hindi kaya ng faith ko. Hello? You know, pride can prevent us from recognizing our need for change and humbly seeking help. Ang totoo, hindi ka naman talaga tisod sa pagbibigay Kasi alam mo kung meron ka, magbibigay ka. Alam mo kung sobra-sobra ka, magbibigay ka. Ang problema, dahil wala kang maibigay, natitisod ka na lang. Hindi, totoo. Yung pinatamaan, kalayaan ng pagpapala. Minsan na-struggle ka, pero huwag ka may struggle, alam mo yung katotohanan. Alam natin ang katotohanan na kapag tayo ay gumagawa para sa Diyos, hindi para sa tao, alam natin na ito ay may reward. Mamaya pa yun. Dito muna tayo sa hindrances.
Hello? Kaya sabihin natin, stop our pride. Because it will later us. Number 2. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Pangalawang hadlang kung bakit hindi tayo nagbabago at lumalapit sa Diyos kasi mahal na natin ang kasalanan. Hello? Aminin man natin o hindi, ayaw ng Diyos ng kasalanan at kahit gaano pa tayo kamahal ng Diyos, kapag minamahal mo ang kasalanan, kapatid, paano mo mamahalin ng Diyos? Sabi ng Bible, no man can serve two masters. Either he will hate the one or love the others. Or he will be devoted to the one or despise the others. You know, hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 6, ang sabi diyan, no one who lives in Him keeps on sinning. Sabi diyan, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakakita o nakakakilala sa kanya. Church, maging bukas ang ating puso't isipan. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. You know, a love for sin can hold us back from changing and following God's will. Amen. Kaya kung nandun na tayo, ulitin ko po, nandun na tayo sa battle of sin. Napakaraming paraan para mapagtagumpayan natin yan. Sabi nga ng ating lolo, Bishop Boy Ramos, ano sabi niya, lumapit na kagad. Kung alam mo na mahuhulog ka sa kasalanan, mahuhulog pa ng turn niya, lumapit ka kagad sa mga lingkod ng Diyos. Kung nakakakilala yung pamilya mo, humingi ka kagad ng tulong. Kesa naman mahulog ka sa isang kasalanan na alam mong hindi ka na makakaalis at mahirap na basan. Hello? Alam niyo po, asin, alam niyo po yung asin? Asin, joke lang. Asin, ang kasalanan po ay, sapagkat tayo ay nahulog sa kasalanan, igagapos ka na niya. Pipilitin niyang hindi ka na makaalis at hindi ka na makalabas doon. Mga kasalanan ng sama ng loob. Hello? Kaya kahit 5 years ago, hindi mo makalimutan. Kahit 10 years ago, alala mo pa rin. Hello? Kasi nga, tinali na ng kaaway sa puso natin yung sama ng loob na yan. Hanggat hindi niya ginagawa yung isang bagay lang na yun, hindi ko siya mapapatawad. Hello? You know, forgiveness is a gift sa sarili mo. Amen. Hello? Ganyan po ba tayo? Those people who hurt you before or up until now, aray ko po, patawarin mo na. Hello? Ganyan po ba tayo? Huwag nating mahalin ang kasalanan. Ano pa, mga bisyo? Hello? Dapat vision. Hindi bisyo. Amen. Maraming kabataan. Ayan, pinatay na po ako ng mic. Hello. Maraming kabataan ngayon, walang vision, pero may bisyo. Bisyo, marami. Hello? Diba? You know, a love for sin can hold us back from changing. Iwanan na natin yung mga bisyo natin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, tama na yan. Ano kasunod? Alam na ito ba? Tama na yan! Ano kasunod? Okay, okay. Sabi mo sa katabi mo, tama na! Church, iwanan na natin yan! Let's try for Jesus! Hello? Alam niyo po, sa una lang mahirap. Sa una lang mahirap. Pero darating ang panahon, ma-enjoy mo na yung paglilingkod kay Lord. Kasi attached pa tayo sa world eh. Kaya ang hirap iwanan ng bisyo, ang hirap iwanan ng mga ganitong bagay. Pero kapag ikaw, sanay ka na kay Lord, diba, ganun din yun eh. Diba, sa bisyo natin, gumagastos tayo. Tama-tama. Oh.
Yung iba, ang bisyo, bumili ng online kwento. Magsusubscribe sa ganito para makabasa ng maraming mga istorya sa Wattpad. O kaya makapanood ng maraming palabas sa Drama Box. Kasi ayaw nang yung tawag doon, punoan ng ads. Hello? Di ba? Ang bisyo, gumagastos tayo sa mga bisyo natin. Ganun din yun eh. Dapat ang maging bisyo natin si Lord. Di ba? Palakpakan natin si Lord. Love for sin. Church, no one who lives. Kung nandudun tayo sa battle ng kasalanan, hello, kagaya ng payo sa atin ng isang likod ng Diyos, lumapit tayo sa mga tamang tao na dapat nating lapitan. Hello. Kung babae ka, meron kang pinagdadaanan na matindi, isang bagay na nakakahiya o mahirap takasan, lumapit ka sa mga pastora rito. Kung lalaki ka, lumapit ka sa mga pastor dito, kay daddy, kay mami, hello. Upang maipanalangin, hindi na po ba tayo? Maipag-fasting. Hello. Mga kapatid, hindi na ito yung panahon na magkaroon tayo ng pride. At huwag natin ibilang kasalanan. Malapit na dumating ang Diyos. Ito yung panahon na kailangan natin na maglingkod at lumapit, mag-strive kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3. Number 3 po and last. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Fear of letting go. Isa sa mga nagiging hadlang ay yung takot natin na pakawalan. Ano sabi ng Isaiah 54 verse 4? Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. Ano po sabi sa Tagalog? Maganda po yan. Huwag kang matakot dahil hindi ka mapapahiya. Malilimutan mo na ang kahihiyan ng iyong kabataan at pagkabalo. The thing is, when you come to Jesus, ulitin ko po, when you come to Jesus, kahit ano pa mang bagay ang nagawa nating nakakahiya sa nakaraan, wala na ito. Amen. Hello? Because God, Jesus, took it all. Kinuha na ito ni Jesus Christ. Hello? Minsan may takot tayong i-let go yung mga habits natin, our old habits. Natatakot ka kasi baka mangyari sa atin to. Hello? We fear of letting go. Fear of letting go of relationship or ways of thinking can hinder our ability to change and move forward. May mga bagay po. May mga takot tayo na ayoko tong gawin, ayoko tong subukan, ayoko tong bitawan, ito na lang yung comfort zone ko. Hello? May mga takot tayo na ayaw natin i-let go, kapatid, bitawan mo na yan. At sa ating pagbitaw, makakaasa ka na ang kamay ng Diyos ang aabot sa atin. Kapalapakan natin ang Panginoon. Church, alisin natin lahat ng takot. Hello? Di ba? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang nakaalam ng kanyang ginagawa. Faith, sabi mo nga, faith over fear. So what? Nga po ako sa nag-testimony kahapon, nagtitinig ko ni Desma. Grabe yung faith niya. Iniwalayan siya ng asawa niya. Pwede siyang mag-remarry again, maganda naman daw siya, nakasilo kumita. Pero hindi niya ginawa kasi ang kanyang faith babalik ang bumalik na after ilang months. Tapos, siniwalay na naman siya ng mahabang panahon. Hello? Church, the thing is, hindi naman yung pag-aasawa ang issue. The thing is, we need to be able to stand. Even it's sometimes, pakiramdam natin nakakatakot. Kailangan mo pa rin tumayo. Alam mo yun, parang nakakatakot yata mag-isa. Nandiyan ba tayo? Pero mas pinili niyang maging mag-isa para makasunod sa kalooban ng Diyos. Hello? Nandiyan po ba tayo? Diba, kahit iwanan ka ng mga kaibigan mo kasi sila natin di Christian. Kahit wala nang pumausap sa school. Hello? Kahit dayuan ka ng mga kaibigan, i-persecute ka sa trabaho. Pero ang mahalaga, nakatayo tayo
sa katwiran ng Diyos. Amen. Lapakan natin ang Panginoon. Because we are changed by God how to strive for Jesus. Paano nga po ba tayo mag-i-strive kay Jesus? Mabilis lang po ito. Number 1, pakibasa po. Ha? Wala. Number 1, hindi umabot. Number 1, fix your eyes on the eternal reward. Amen. Wala daw po sa aking sa aking mukhang sobrang haba ng sinet ko. Oo nga. Wala nga. Sige po. Number 1, fix our eyes on the eternal reward. May limit pala yung pagka-copy-paste. Nasa notes ko lang kasi. Ha? Wala nga sa video. Nasa video. Hindi. Tinignan ko yung dulo wala rin. So, fix your eyes on the eternal reward. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18? Sundan nyo na lang ako ng verse. Then, excuse me. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Verse 18. 2 Corinthians chapter 4. Sorry pwede may sabo ka. Yan. So, pakibasa po. 1, 2, 3, go! Kaya hindi namin pinapatalahan ang bagay na hindi sa mundo, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. You know, ang panalangin natin, itatak ito ng Diyos sa ating puso. Amen. Ang hirap paniwalaan at panindigan yung mga bagay na hindi nakikita. Lord, ito na yung trabaho sa harap ko. Pero, kailangan ikaw pa rin ang piliin ko. Kasi ito hindi ito nakikita, kasi ito nakikita hadlang to ito, hindi to hadlang. Amen po ba? Hello, nandiyan po ba tayo? Hello, mag-focus po tayo dun sa heaven. Fix our eyes on the eternal reward. Kailangan isipin mo, yung reward ko. Ang gusto kong maging reward, hindi lang yun dito sa mundo. Ang gusto kong reward ay yung pang langit. Sabi mo nga pang langit. Para hindi pangit. Diba? Kasi pag hindi pang langit, yan pangit. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka pang langit, pangit ka. Ayan. Sabi mo sa kanya. Diba? Kasi yung mga bagay na panglangit lang yung mga magaganda. Hello? Ang tingnan natin yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Focus on heavenly things, not on earthly things. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, number 2. Mabilis na tayo. Tatlo lang po ito. Number 2, pakibasa. 1, 2, 3, go. Wala pa rin. Don't lose heart. Sabi mo nga, don't lose heart. Alam niyo ba, lahat ng ginawa ko kanina, introduction lang yun. Para talaga sa tatlo na. So, may limit pala, hindi ko rin napansin. So, number 2, don't lose heart. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 16, which is our verses, therefore we do not lose heart. Sabi mo, ano man ang mangyari? Huwag kang mawawala ng pag-asa. You know, stay encouraged and hopeful even in difficult times. Paglaban mo si Lord. Paglaban mo si Lord. Kahit minsan ang kalaban mo yung sarili mo. Kahit minsan ang kalaban mo yung sarili mo, yung gusto mo. Hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan gusto ni Lord. Hindi pwedeng yung maganda lang. Kailangan yung gusto ni Lord. Hindi pwedeng yung the best lang. Kailangan yung gusto ni Lord. Kanya natin si Lord. You know why? Because we know that those gusto, those maganda, those good things is temporary. Sa una lang yun. Trap lang ng kaawa yun. Kumbaga sa pangingisda, pain. Maging matalino tayong iwasan yung mga alok ng kaaway sa atin upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Kahit anong pogi niyan. Hello?
Kahit anong ganda niyan, kabataan. Kung wala yan kay Lord, uuwi kang may black eye. Uuwi kang laging nakabiodesic kasi ang sakit ng ulo mo. Hello? Nandiyan po ba tayo? Hello? May mga kilala nga ako, mga Kristiyano naman, nananakit pa eh. Yung pa kayong walang Diyos. Di ba? Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, ba't ako napunta ron? I don't lose heart. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May Diyos tayo. Hello? Sabi doon, we are renewed day by day. Number 3 and last. Tapos tayo. Ang haba rin. Akala ko 15 minutes lang ako mag-pray. 50 minutes pala. Sabi niya, number 3, 1, 2, 3, go. For us to strive para kay Lord. Number 1, sabi natin, fix your eyes on the eternal reward. Number 2, don't lose heart. Sabi nila po yan, 2 Corinthians chapter 4, verse 16. And number 3, mabuhay tayo para sa Diyos. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 5? Sabi niyan, verse 5 po, verse 5. 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Sabi niya, hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Yesu Kristo, na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. So kung bakit naglilingkod sila Pablo, bakit sila naglilingkod? Nabubuhay sila because they give their lives to serve God, to serve the people. And it's not for the people, but it's for the Lord. Hindi ito para sa tao, ito yung para sa Diyos. Hello? Make Jesus the center of your life and strive to bring glory to Him. Kailangan mag-strive tayo para magbigay ng glory sa Diyos. Kasi kapag ito ang ating nasa isip, hindi tayo maliligaw. Hindi mababago ang takbo ng ating puso. Alam niyo po kung gaano kabigat yung sinabi nila Pablo na yan? Kung gaano katindi yan? Alam niyo po kung gaano katindi yan? Etong hindi namin pinapangaral, alam niyo po yung kanilang naranasan dahil dyan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 10. Ganito po kabigat yan. Yung naglilingkod kami sa inyo dahil kay Kristo, ganito po kabigat yan yung live for the glory of God. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 10. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. Sabi dito, sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupi. Kung minsan kami naguguluhuman. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Sa English, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair. Verse 9, ano sabi? Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang nagpapatay. Persecuted, but not destroyed. Forsaken. Struck down, but not destroyed. Grabe. Verse 10 and last. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, tulad ng nangyari kay Jesus, para sa pamamagitan namin ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Salamat natin ang you know, church, mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Press. Sometimes we will experience yung pressing. Diba? Ika-crush ka, i-struck ka, i-persecute ka. Pero lahat ng yan, isipin natin na, Lord, kung bakit, kasi para sa'yo. Kung nahihirapan ka man sa ministry, hello? Hello? Kung nai-struggle ka man sa ministry, huwag kang susuko. Lahat yan kasama sa pagkatawag mo. Yan ay tatak lamang na ikaw ay tagasunod ng ni Kristo. Kung inuusig man tayo, alalahanin mo at ipaalala mo sa sarili mo na kung bakit tayo may paghihirap sa paglilingkod, ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Yun po yun eh. Yun yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Verses 8 to 10.
na kung bakit tayo may mga suffering dito sa mundo ito sa pag-ministry natin. Diba? Sino dito nagpa-Bible study, gutom siya. Nilalakad niya lang yung Bible study niya kasi wala siyang pamasahe. Hello? Yan po ba tayo? Panggastos niya na lang, minsan, ibibigay niya pa sa Bible study niya. Hello? Church, listen to this. You are changed to strive for Jesus. Ikaw po at ako ay binago para mas lalong mag-strive, maglingkod, maging mapalapit, mas lalo pang mapalapit sa Diyos. Not only change. Hello? This is our conclusion. Meron ba tayo? Conclusion. Not only change, but you are empowered and anointed. Sabi mo nga, you are empowered and anointed. Sabi mo nga, I am empowered and anointed. Last two verse po. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Anong sabi nila Pablo? Kung bakit sila nag-strive kay Jesus. Sabi niya, dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala ng mga tao. Kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sabi mo nga, you are empowered. No, sabi ko, therefore, having this ministry, by the mercies of God, we do not lose heart. Hanggat nasa sayo yung ministry na binigay ng Diyos, hindi ka panghihinaan. Huwag kang panghinaan. Huwag tayong panghinaan. Church, you are already empowered. Sabi mo, and anointed. Ang sabi ng Isaiah chapter 61 verse 1, and this will be our last verse, tayo pong natin ito ngayon. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga may hirap. Sinugo niya ako para alimin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Wow. Basahin natin sa English at i-claim po natin, mag-ipanalangin natin ito sa Diyos. The Spirit, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. So, we are told by God, we are changed by God, not just only para lang sa wala. Kundi tayo ay binago ng Diyos, tayo ay pinalayan ng Panginoon upang makapaglingkod at magamit din tayo sa ministeryo ng Diyos.